Ang iglesia sa Smyrna sa Aklat ng Pahayag, Kapitulo 2, versikulo 8 hanggang 11. At sa anghel ng iglesia sa Smyrna ay isulat mo, ito ang sinasabi ng una at huli, na namatay at muling nabuhay. Alam ko ang iyong mga paghihirap at ang iyong kahirapan, ngunit mayaman ka. Alam ko rin ang panlalait ng mga nagsasabing sila ay mga Hudyo, ngunit hindi sila, kundi sila'y sinaguga ni Satanas. Huwag kang matakot sa mga bagay na malapit mo ng pagdaanan. Tingnan mo, itatapon ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y subukin, at magkakaroon kayo ng paghirap sa loob ng 10 araw. Maging tapat ka hanggang kamatayan, at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay hindi kailan mapapahamak sa ikalawang kamatayan. Ang kasaysayan ng Smyrna. Ang lokasyon nito ay matatagpuan sa kasalukuyan na ngayon Smir sa Turkey. Sa panahon ng pagsulat, ito ay sa panahon ng Christian era, 95 Anno Domini hanggang 96 Anno Domini. Sa panahon ni Emperador Domitian, uri ng lungsod, isang mayamang lungsod sa Asia Minor na kinikilala sa kalakalan, relihiyon at kultura. Sa ang kahulugan ng pangalan, galing sa pangalang Smyrna mula sa salitang Grego na mer, sa isang mabangong sangkap na ginagamit sa embalsamasyon. Ang mer ay sumisimbolo sa pagdurusa at kamatayan na angkop sa iglesia ng Smyrna dahil sa matinding pag-uusig na dinadanas nila. Ang pangalawa, pamahalaang namumuno sa panahon ng Smyrna. Ang Imperyong Romano, namumuno nito ay si Emperador Domitian sa taong 81 Anno Domini hanggang 96 AD. Kilalang malupit sa mga Kristyanismo, inutusan niyang sambahin siya bilang Diyos. Ang sunod niya ay si Emperador Trajan noong 98 AD hanggang 117 Anno Domini. Isa rin sa nagpausig sa mga Kristiyano o sa mga Kristyanismo. Mga pananaw ng Roma sa Kristyanismo. Ang Kristyanismo ay tinuturing na iligal sapagkat hindi sila sumasamba sa emperador bilang Diyos. Ang mga tumatangging sumamba kay Kaisar ay hinuhuli, pinapahirapan at pinapatay. Meron ding pamahalaang Hudyo sa panahon nito. Ngunit ang Sanhedrin sa mga reliyosong leader ay tutol sa Kristyanismo. Ang mga Hudyo tumatanggap kay Kristo ay itinatakwil sa kanilang mga sinagoga. Maraming Hudyo ang nakipagtulungan sa Roma upang usigin ang mga Kristiyano. Tingnan nyo sa Gawa, Kapitulo 17, versikulo 5 hanggang 9. Ang iglesia ng Kristyanismo sa Smyrna, isa sa dalawang iglesia kasama ang Philadelphia na hindi sinita ni Kristo, nakaranas ng matinding pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya. Maraming Kristiyano ang ipinapapatay dahil sa hindi pagsamba sa emperador. Halimbawa ng martir sa Smyrna, si Polycarp, taong Christian era 69 hanggang 155 Anno Domini. Isang disipulo ni Apostol Juan at obispo ng Smyrna, pinatay sa pamagitan ng pagsunog sa stick dahil sa kanyang pananampalataya. Bago siya namatay, sinabi niya, sa loob ng 86 na taon, hindi ako pinabayaan ni Kristo. Paano ko siya ipagkalulo ngayon? Pangatlo, bakit sinulatan ang iglesia ng Smyrna? Una, upang palakasin sila sa gitna ng matinding pag-uusig. Pangalawa, ipinangako ang korona ng buhay sa mga magtatagumpay. At ang pang-tatlo, upang bigyan sila ng pag-asa sa kabila ng kanilang paghihirap. Kaya key takeaway, kahit mahirap ang kanilang kalagayan, sinabi ni Kristo na sila ay mayaman, hindi sa material, kundi sa pananampalataya. Kaya ang kailang hanap buhay ng unang panahon ng mga tao ng Smyrna, ang una ay kalakalan, isang mayamang lungsod sa sentro ng komersyo sa Asia Minor. Pagpapanday, kilala sa paggawa ng mga ginto at pilak. At ang pangatlo, ang kanilang produksyon ng myrrh, ang pangunahing produkto ng lungsod na ito, yung pabango. Pagsasaka ay may malawak na ubasan at iba pang tanim. Ang panglima, ang kasalukuyang panahon ngayong 2025
25, ang kalagayan ng Smyrna ang modernong pangalan na ngayon ay Izmir, na ang syudad nito o sakop sa Turkey. Katunayan, isa sa pinakamalaking lungsod sa Turkey, mayaman sa kultura at kasaysayan. Ang relihiyon, ang Kristyanismo ay isang maliit na minorya sa isang bansang Muslim na ngayong kapanahunan. Ang mga Kristiyano may ilang simbahan sa Izmir, ngunit karamihan ay naharap pa rin sa diskriminasyon. May ulat si Ellen White na isang bantugang manunulat sa aklat ng The Acts of the Apostle, page 573. Ang iglesia ng Smyrna ay isang halimbawa ng katapatan sa gitna ng pagsubok. Sa huling panahon, mararanasan din ng bayan ng Diyos ang matinding pag-uusig gaya ng naranasan sa Smyrna. At sa patuloy sa The Great Controversy, page 339, ang pag-uusig ay isang bahagi ng buhay ng tunay na iglesia, ngunit ito ay ginagamit ng Diyos upang palakasin ang pananampalataya ng kanyang bayan. Karagdagan pa sa mga Bible commentary sa volume 7, page 750, ang 10 araw ng paghihirap ay maaring tumutukoy sa isang panahon ng matinding pag-uusig gaya ng naganap sa ilalim ng Emperador Diocletian no taong 303 to 310 Anno Domini. Ang korona ng buhay ay isang simbolo ng gantimpala para sa tapat na magtatagumpay sa gitna ng pagsubok. Kaya sa pagpatuloy sa SDA Fundamental Belief number 13, ang title na The Remnant and Its Mission, ang Iglesia ng Smyrna ay isang modelo ng katapatan na dapat tularan ng bayan ng Diyos sa huling panahon. Pangwalo, ayon sa World History Encyclopedia sa History of Smyrna, isa sa mga pinakamatandang lungsod sa mundo na may higit 3,000 taon ng kasaysayan, unang pinamunuan ng mga Grego pagkatapos ay sinakop ng mga Romano noong 133 before Christian era. Naging isa sa mga pinakamahalagang lungsod ng Asia Minor sa panahon ng Roma. At ang Christian persecution ng ancient Rome, ang mga Kristiyano sa Smyrna ay kabilang sa mga pinakamatinding inusig sa ilalim ng emperador. Maraming Kristiyano ang naging martir kasama na si Polycarp. Pang-siyam, bukod sa aral mula sa Iglesia ng Smyrna, ang mga natutunan mula sa Smyrna ay tunay na kayamanan ay pananampalataya at hindi pera, o ang pag-uusig ay bahagi ng mga tunay na Kristiyano. May gantimpala ang mga magtatapat kay Kristo hanggang sa dulo. Huwag matakot sa kamatayan, may korona ng buhay ang mga matapat. Kaya ang aplikasyon natin sa panahon ng 2025, patuloy na may pag-uusig sa maraming Kristiyano sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang hamon ay maging tapat kay Kristo sa kabila ng pagsubok. Kaya ang pangako ng korona ng buhay ay para sa lahat ng magtatagumpay. Kaya ang panalangin sa mga oras na ito ay ganito: Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat tulad ng Iglesia sa Smyrna. Palakasin mo ang aming pananampalataya sa gitna ng pagsubok. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen.